Praise the Lord. Mang Rudy Video. Taiti, salvation this afternoon. Let us sing still. Praise the Lord. Kwarta na mo. Na. Within your mighty hand, when winds rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still. Know you are God. Praise the Lord. Lord to God. Praise God. And at this very moment, message and meditation will be led by our Pastor Day. Praise the Lord. Dinig na siguro, ano? Oo. Kasi baka pumunta pa dito yung taga bumagat. Pagkakatipong ito ay nagkaroon ng bahagi ang iyong salita. Ang iyong salita, O Diyos, ang nag-iisang gabay upang ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pinakamabuting kalagayan. Pagpalain mo ang programang ito sa hapong ito, ang reunion ng magkaka-batchmate na ito. Salamat po, Panginoon, at ang iyong mga salita ay maging kapakipakinabang sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Sa ating meditation, sisirugol gaya ng anino, sapagkat sinong makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw. Itong tanong na ito ay para ang tao'y ma-evaluate ang kanyang buhay, ang kanyang sarili. Sabi ng Bible, sinong nakakaalam sa tao kung anong pinakamabuti sa kanyang buhay? Of course, tayo ngayon sa desisyong ginawa natin sa nakaraan. Kung ano tayo ngayon, ay sapagkat marahil yun ang naging priority natin. Sa ating palagay, yun ay mapapabuti sa atin, mapapabuti tayo sa ganito. May mga taong pinagbubuti ang pag-aaral dahil sinasabi ng iba na education is a key, hindi it's the key. Dahil pag edukasyon lang ang susi ng tagumpay, ay parang mali siguro yun. Marami kasing hindi masyadong nakapagtapos pero pinagpala rin ang buhay. May nakilala akong isang taga riyan sa Dangdangla. Sabi niya, hindi ko na pinagpatuloy yung pag-aaral ko, nagnegosyo na lang ako. So, hindi natin dinidegrade ang halaga ng education. Pero sa iba, mahalaga ang education, so they prioritize education. Sa iba naman, ito ang mahalaga. Kaya ang tao, iba-iba ang kumbaga priority sa buhay sapagkat sa kanyang palagay, yun ang mabuti para sa kanyang buhay. Pero ang tanong na ito ng ating Panginoon o ng salita ng Diyos, sino bang nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Ano nga bang importante sa atin? Kadalasang tanong yan, alin daw ang mas mahalaga? Edukasyon ba? Kapangyarihan? Ano pa ba? Karunungan? Kaya sabi ng iba, o pera. Sabi ng iba, maraming taong mapera pero pag walang edukasyon, napaglalalangan. Meron namang taong sobrang edukasyon, wala namang pera. Di ba? Pero ano nga ba ang pinakamabuti sa buhay ng tao na itinuturo ng Bible? Alam niyo po itong aklat ng Ecclesiastes. Ang nagsulat nito isang hari na he gained the regards of being
Siya yung pinakamarunong na natala sa Biblia. Alam niyo siguro yung tinutukoy ko. Si Haring Solomon. Si Haring Solomon may 3 librong sinulat o 3 sulat sa Bible. Yan yung Songs of Solomon. Yan ang una, sinulat niya yan nung siya'y mga binata pa. Ang pangalawa ay ang Proverbs. At ang panghuli, itong Ecclesiastes, na sinulat niya nung siya'y matanda na. Si Haring Solomon ang sinulat ang Ecclesiastes nang kanyang binabalikan ang kanyang dating buhay. Ang naging konklusyon niya, walang kabuluhan lahat. Alam niyo si Haring Solomon, lahat ng kanyang magustuhan, kaya niyang gawin. Si Haring Solomon ay mayroong 700 na asawa at 300 na concubines. Laong ko na yung mga Grabe ano, 100. Sino sa inyong gustong mag-break nun? Oo na. Diba? Yung mga Grabe kilo. yun. O, isipin mo. O, yung isa nga lang, hirap ng buhayin, ano? Pero isipin mo, si Solomon, 700. 700 ang asawang reyna. 300 prinsesa, mga concubine. Mistress. Pero at the end of the day, sabi ni Solomon, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya ang sabi niya, sinong nakakaalam? Kung mayroon mang pinakamabuti sa buhay, yan ay walang iba kundi ang kaligtasan. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa Mark chapter 8, ganito ang ating mababasa sa verse 6:36, sapagkat ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Aanhin mo kung 3 maleta ang iyong pera. Maleta na ang usapan sa dati yung piggy bank lang eh. Ayun, mali. Pero aanhin mo man ang buong sanglibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay. Walang kabuluhan. Sa madaling salita, it answers the question, ano ang pinakamahalaga sa buhay? Walang iba kundi kaligtasan. At ang mga unang tao noon nang marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang halimbawa nito ay yung jailord, yang naging tanong. Sa aklat ng mga gawa, sa 16, ang talata nito, ang 30 hanggang 31, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Sa hapong ito, mga kaibigan ko, naging tanong na ba natin yan? Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? O baka wala tayong pakialam sa kaligtasan? Mayroong mga relihiyon na nagsasabi, aanib ka sa isang grupo, maliligtas ka. Meron namang nagsasabi, basta't gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka. Sa banal na lahat ng ganyang palagay ay minamali ng Biblia. Halimbawa, yung paggawa ng mabuti. O, tingnan natin, hindi masama ang paggawa ng mabuti. Pero hindi yung mabuting gawa, hindi yung ating mabuting moral ang magliligtas sa tao. Ganito ang ating mababasa sa Efeso, sa chapter 2, sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang ay huwag sa Diyos. So ang paggawa ng mabuti hindi paraan ng kaligtasan, ay yung pagpasok sa relihiyon. Naalala ko nung nakaraan may kausap ako, sabi niya, pumasok ka sa ganito. Pagpapasok ka raw sa ganong grupo, maliligtas ka. O sabi ko naman, basahin natin kung ano yung sa Bible. Sa Bible, ang tipid sa church ay ligtas na. O, basahin natin. Acts chapter 2, verse 47. Ano ang sabi? Na nagpupuri sa Diyos, tatamo ng paglingap ng buong bayan, at itinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung nangaliligtas. Sa madaling salita, paano ang tao'y maliligtas?
Kung ang pinakamahalaga sa atin ay kaligtasan, paano tayo maliligtas? O, maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Pagpapalagay ko na ang inyong pagpapaunlak sa ganitong setup ng inyong reunion, I believe in my heart na lahat tayo nananampalataya. Subalit, hindi doon nagtatapos. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang dakilang tagubilin sa Mark 16 verse 15 to 16, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kaya yan palang pagsampalataya ay hindi katapusan. Sabi ng iba, ay bakit yung tulisan sa krus, hindi naman nabautismuhan ay naligtas? In every rules, there is exemption. Ay bakit po? Ay hindi mababautismuhan yun, nasa parusa na ngayon eh. Pero bakit siya naligtas ng kanyang pananampalataya? Sapagkat hindi sa kanya applicable yung bautismo. Pero hindi ibig sabihin na basta't sumampalataya, ligtas na. Ay bakit yung warden pastor na ang sabi diyan, ang sagot ay sumampalataya? O ang sabi dito sa 32, at sa kaniya'y sinalita ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nasa. Ang salita ng Diyos, sabi ni Haring David, ay siyang liwanag, siyang gabay sa aking buhay. Kapag ang tao'y walang salita ng Diyos, mabubuhay siya sa batas ng hayop. Alam niyo ang batas ng hayop, palakasan yan. Kung sino yung power mo,